Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw pong ito ay ipinagdiriwang natin ang paggunita natin sa pagkareyna ni Maria. Si Maria ay reyna sapagkat siya ay ina ng ating hari. Siya ang nanay ni Jesus. At sa natatanging paraan, tayo'y nagkakatipon ngayon bilang pasasalamat sa Diyos sa biyaya ng 3 taon ng pagiging pari ng ating minamahal na si Father Gerald Jimenez. Purihin po natin ang Panginoon sa biyayang ito. Sabi niya, ikatlo sa santatlo. Ikatlo sa santatlo. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ayon kay San Lucas ngayong araw na ito, sa tahimik na Nazaret, biglang dumating ang Anghel Gabriel upang ibalita kay Maria na siya ang magiging ina ng anak ng Diyos. Sinabi sa kanya ng Anghel, ang magiging anak mo ay magiging tagapagmana ng trono ni David, at siya ay maghahari magpakailanman. Kung babalikan po natin yung kasaysayan ng sinaunang Israel, kapansin-pansin po, ang reyna ay hindi yung asawa ng hari. Ang itinuturing pong reyna ay yung nanay ng hari. Ang tawag po sa kanya ay Jebira. Jebira, ang reynang ina, ang inang reyna. Mayroon siyang luklukan, nasa tabi siya ng hari na kanyang anak, mayroon siyang suot-suot na korona. Ngunit ang luklukang ito, ang koronang ito, ay hindi upang mag-utos sa mga hukbo. Hindi para maipakita ang kanyang kapangyarihan. Ang luklukan, ang korona ay para sa inang reyna, para makapakinig siya sa hinaing, sa panaghoy ng kanyang bayan, lalo na ng mga nangangailangan. Yung kanyang kadakilaan, hindi nasusukat sa kanyang kakayahan at kapangyarihang mamuno, kundi yung lapit ng kanyang puso sa mga sugatan at sa mga naaapi. Ang kanyang kapangyarihan ay kapangyarihang mamagitan, kapangyarihang magmalasakit. At nang ang ating Panginoong Hesukristo ay naupo sa kanyang trono. Ano po ang trono ni Jesus? Ang trono ni Jesus ay ang kanyang krus. At sa ating lahat, sa pamamagitan ng kanyang minamahal na alagad, ibinilin si Maria, naririto ang iyong ina. Behold your mother. Kaya nga si Maria ang Jebira, ang ating reyna at ina. Kaya't napakaganda rin na sa araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang anibersaryo ng ordinasyon sa pagkapari ng ating minamahal na si Father Gerald. At ang atin pong pabaon sa kanya, hayaan mo na si Maria ang magturo sa iyo upang maging mabuting pari. 3 bagay tungkol sa tungkulin ng mga reyna sa mga sinaunang kaharian, tungkol sa halimbawa ni Maria, at tungkol sa hamon sa isang pari at sa ating lahat. Una, communion. Ang unang mukha ng pagiging reyna ni Maria ay communion, pagbubuklod, pakikipagkaisa. Sa paanan ng krus ni Jesus, habang nagsialisa na yung iba, nanatili si Maria upang tipunin ang mga natirang mga tapat na alagad. Sa Pentecostes, kasama rin niya ang mga alagad, naghihintay sa pagbaba ng Espiritu Santo. She remained where
love was most needed. Mary gathers, Mary unites, Mary remains. At ito rin ang bukasyon ng isang pari. A priest is a man of communion. Nagbubuklod, hindi naghihiwa-hiwalay. Nagtatayo ng tulay, hindi ng mga dingding. Para sa isang pari, dapat niyang tiyakin, walang Kristiyanong dapat makaramdam na mag-isa siya sa kanyang problema, sa kanyang kalungkutan, sa kanyang pakikibaka, o maging sa kanyang kagalakan. Sa mundong maraming nang iiwan, sa mundong maraming naghihiwalay, napakahalaga ang isang pari, ang tinig ng Diyos na nagsasabi, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Tularan natin si Maria. Father Gerald, gather the lost, reconcile the wounded, welcome the stranger, accompany the lonely, be a man of communion. Ang ikalawang tatak ng pagkareyna ni Maria, katulad ng pagkareyna sa mga sinaunang kaharian, ay ang pagiging nanay. Sabi nga ni Saint Therese of the Child Jesus, Mary is more mother than queen. At sa paanan ng krus, sinabi ni Jesus, behold your mother. Kaya nga naging ina na rin si Maria ng buong simbahan. Ang isang nanay, nagbibigay buhay, kumakalinga, nagpapalakas, at nagbibigay ng pag-asa. At gayon din ang bukasyon ng isang pari. Isang pari na nagbibigay buhay sa kanyang pamayanan, sapagkat sa kanyang puso, buhay na buhay si Jesus. Sa kanyang pangangaral, sa pagdiriwang ng mga sakramento, sa kanyang pakikinig, sa kanyang pagpapayo, sa kanyang simpleng presensya, siya ang nagiging instrumento ng pananatili ng presensya ni Jesus na nagbibigay buhay. May mga taong hindi naman talaga naghahanap ng sagot sa kanilang mga tanong. May mga taong kailangan lang marinig ang mga salita, huwag kang sumuko. You have a home here. You have a home in God's heart. You are loved. Kaya nga ito dapat ang laging bukang bibig ng isang pari. Huwag kang sumuko. May tahanan ka sa aming puso, lalo na sa puso ng Diyos. You are loved. Kaya, huwag sanang maging simpleng pagganap lamang ng tungkulin ng iyong pagkapari, Father Gerald. May your priesthood be always a ministry of giving life. At ikatlo, charity. Ito po yung ikatlong mukha ng pagkareyna ni Maria, katulad ng mga reyna sa sinaunang mga kaharian na silang namamahala ng pagbabahagi ng malasakit ng kaharian. Nang malaman ni Maria na buntis ang kanyang pinsang si Elizabeth, sabi po sa kwento ni San Lucas, ang ginamit niyang mga salita ay metas pudes. Hindi lang basta nagmamadaling nag-aalala na nagtungo sa kanyang pinsang si Elizabeth upang siya ay tuwangan. Sa Cana, Galilea, nang mauubusan na ng alak, nagmalasakit si Maria. Sabi niya, wala nang alak. Kahihiyan ito para sa mga ikinakasal. Nakita niya ang pangangailangan at dinala niya ito kay Jesus. Kaya nga ganito rin po yung puso ng isang pari, hindi manhid. Hindi pwedeng manhid ang isang pari sa sugat ng kanyang pinapastulang bayan. Nakikita niya
yung mga tahimik na umiiyak. At ito daw po yung pinakamasakit na mga pag-iyak, yung tahimik na pag-iyak. Nakikita niya yung mga matatandang nakakalimutan, yung mga kabataang naliligaw, yung mga nagkasalang gustong bumalik sa yakap ng Ama, at yung mga mahihirap na walang makapitan. Mga kapatid, Father Gerald, tularan mo si Maria. Tularan natin si Maria. Laging nagmamadali at nag-aalalang tumulong. Laging nakakapansin ng may pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Laging nananatiling nasa tabi ng mga nahihirapan. Father Gerald, sa mga susunod na taon ng iyong pagkapari, naway mas maging malalim ang iyong paglilingkod sa pagbubuklod, sa pagbibigay buhay, sa pagmamalasakit. Salamat sa pag-aalay mo ng iyong sarili upang maging pastol ng sambayanan. Masaya kami na sa araw na ito, kasama mo kaming nagpapasalamat sa Diyos sa isang biyayang ipinagkaloob niya sa pamayanang ito. Hindi lang ikaw ang magsasabing hindi ka nag-iisa. Ngayon din, sinasabi namin sa iyo, Father Gerald, hindi ka nag-iisa sa iyong pagpapastol. Father Gerald, you have a home in our hearts. And may your priesthood always be a reflection of Mary's heart, a heart that gathers, a heart that nurtures, a heart that cares.